Kaya magandang araw mga ka-DIY. Ito na pala yung tinisting ko nung nakaraang video ko na foaming machine. Dati ano lang yan, yung nilapag ko lang dito sa baba. Ngayon ito na siya, buo na. Nasa box na rin. Ayan o. Yung connection. Tapos may timer na rin yan. Ayan. Yung timer na ginamit ko 1, 2, 3 to. Ay mga ka-DIY, 1, 2, 3 to. Tapos may SSR. Tapos itong relay. Medyo mas matibay kasi ito kaysa dito lang ikabit. Pero pwede naman dito. Ang nangyari nga lang, kung makikita nyo, yung relay nito sa output, yan AC. AC yung input niya, DC. Kaya ang ginawa ko ito, ginawa ko na lang yung SSR, ginawa ko na lang trigger para dito sa ano. Siya na yung mag-trigger dito sa relay na to. Ayan, sa aircon to mga ka-DIY. Binanggit ko na rin to sa mga nauna kong video. Yan, sa malalaking aircon. Kahit wala naman to mga ka-DIY, gagana yung ano. Kailangan lang DC yung output dito. Kasi DC kasi itong tire inflator o compressor, pati yung ano natin, yung diaphragm pump. Kaya kailangan DC rin yung output dito. Ito lang kasing stock ko, dalawa nga ito, puro easy yung relay output. Ayan, may isa pa ko dito. Sa iba ko kasi ito pinanggamitan dati. Sa ibang project ko kasi ito ginamit dati. Sayang naman, bibili pa. Tapos mayroon naman akong relay na ganyan. Yan na yung ginamit ko. Ang mangyayari, ito pala mga ka-DIY, sasabihin ko na baka may gumamit, piliting gamitin yung ganitong SSR na easy yung output. Ang mangyayari dito mga ka-DIY, nag-stack up siya. Hindi nagre-release. Kahit wala ng oras, hindi nagre-release yung SSR. Kaya tuloy-tuloy yung andar nitong inflator at saka diaphragm pump. Kaya kailangan DC rin dapat dito. Kaya ngayon, ang ginawa ko, yan, trigger na lang siya para dito. Kasi ito, easy yung supply nito eh. Kaya pwede siyang gamitin, yung SSR. Ayan, tingnan nyo. Simple lang naman tong timer. Ayan, 1, 2, 3 to. 1, 2, 3 to yung model. Ayan. Yan lang yung connection niya. Ito yung supply. Galing dito sa PSU. Tapos yung kasunod na slot niyan, ito sa timer yan, ay sa coin slot. Yan yung sunod sa coin slot dito. Tapos yung kasunod dito sa dulo, yan. Ayan, ito output to 12 volts yung output nito. 12 volts. Ayan. Ayan, siya na yung magsusupply dito. Saka lang kasi ito nagkakaroon ng output pag may time yung timer. Saka siya nagkakaroon ng 12 volts output dahil dito sa relay. Ito yung nagko-control. Pag may time, yun, nagkakaroon siya ng output. Kaya mag-i-engage. Kaya nagkakaroon ng contact dito.
Parang switch lang naman yung ano nito, yung relay purpose. Ayan mga ka-DIY, ito mayroon na rin akong ano nito, video tungkol sa timer na to. Ilalagay ko na rin sa description, pati yung ibang video ko tungkol dito sa foaming machine, yung diagram. Pero lalagyan ko na rin sa dulo ng video, ilalagay ko na rin yung diagram. Yung diagram mismo nito. Pero magkakahawig lang yan. Yung dun sa mga nauna kong ano, dun sa nauna kong foaming machine. Ayan, bali yan lang yung connection dyan, simple lang. Tapos dito naman, ayan, kung makikita nyo dun sa video ko nung nakaraan, nung tinisting ko siya, yung dito sa yung huling testing ko, dun sa nakahiwalay yung shampoo at saka yung tubig, ang ginawa ko, ito, di na ako naglagay ng bulb. Ito yung ginamit ko nung nakaraan. Pero ngayon nilagyan ko lang yung galing sa compressor at saka galing sa diaphragm pump. Ayan, nilagyan ko. Tapos dito naglagay din ako yung papunta sa diaphragm pump. Ayan, may valve din yan. Doon sa nauna kong build ng foaming machine, dalawa lang yung hose nun. Ayan, yung ito papunta sa tubig na may shampoo. Ito yun. Tapos ito na yung palabas niya. Ngayon ang mangyayari, may isa pa akong dinagdag na hose. Ayan. Para yung setup na to mga ka-DIY, pwede mo siyang paganahin na naka-premix yung tubig tsaka shampoo. Pwede rin hiwalay yung shampoo at tsaka tubig. Ayan, dito ka na lang mag-ano niyan. May mga dito na lang yung adjust nun. Ayan. Tapos yung sa hangin, yan, laging bukas nga yan. Laging bukas. Tapos dito, ito todo, pwede rin natin ito dung bukas to pag nakahiwalay yung tubig at saka sabon mga DIY. Yan, ibubukas natin yan kung ang sit up natin hiwalay yung tubig at saka sabon. Ngayon, kung magkasama naman yung tubig at saka sabon, ang mangyayari, dito tayo na uli magkocontrol. Dito tayo magpapahinaan natin to. Tapos isasara natin yung isang valve dito, di natin gagamitin. Itong input ng sabon. Ito kasi yung sa sabon. Ayan, ito yung sa sabon. Papuntang sabon yan, yung purong shampoo. Ayan, isasara natin to. Tapos ayan, bubuksan natin yung papuntang tubig na may sabon. Ayan, ganun lang mga ka-DIY yan. Tapos kung naka-premix na, kung hiwalay yung tubig at saka sabon, yun na nga. Kung hiwalay yung tubig at saka sabon, bubuksan na natin ulit to. Bubuksan natin. Tapos ito todo bukas na. Dito na tayo magkocontrol ng sabon at saka tubig. Ayan, kailangan isara natin konti yung papuntang shampoo para hindi naman sobrang takaw. Ayan, tapos sa tubig kahit sa ano lang,
sarang kunti. Depende na yan pag umandar, saka natin may titisting ng ano niyan, yung pagtimpla. Ayan, bali ganyan lang mga ka-DIY. Tapos yung setup ko yan lang. Simple lang kasi walang gaanong design. Naka-textured lang yan. Kasi kadalasan naman nito pag ginakabit, lalo na pag dineploy sa labas, nilalagyan din to ng rehas. Natatakpan din yung niyang kabuuan, halos ito lang yung nakalabas. Tsaka ito, pwede to kahit ibutas sa dingding. Ayan, sa loob ng bahay yung pag magkakas out na sa loob ng bahay. Ayan, dahil yung pinto nito nasa likod. Ayan, kahit ito itagos sa dingding. Ayan, ganyan yung setup niyan. Kahit nakatagos siya sa dingding ng bahay, pero yung niya, ma-access mo sa loob. Kasi nasa likod yung pinto niya. Ayun lang mga ka-DIY, testing na natin to. Iti-testing ko na. Unang isusubok ko yung hiwalay yung tubig at saka shampoo. Ayan. Tapos ito yung shampoo, may tira pa dito. Tapos yan yung tubig. Mas maganda itong mga ka-DIY, medyo nakalabel sa nakalabel dito sa yung shampoo. Pwede rin naman sa baba, kayang humigop yan. Huwag lang yung sobrang layo. Ayan, paanda rin natin. Ito yung sa tubig, walay. Ito palang timer na 1 to 3 to, mabilis lang yan ito mga ka-DIY. Taasan ko muna yung oras para matimpla ko ng maayos. Dito lang. Ayan. Plus minus, ito plus, ito minus sa time. Ay, taasan muna natin. Tsaka di ko nalinabas yung timer. Di naman necessary na makikita ng yan na ang gumagamit. Ang importante lang paghulog. Na yan sila, gagamit na ng foaming machine. Ayan, 52, kahit 1 minuto muna. Gagawin ko 1 minuto. Ayan, 60 seconds, 1 minuto. Ngayon titisting ko na siya. Ayan, todo bukas tayo dito dahil ang setup natin ngayon, hiwalay yung tubig at saka sabon. Ito isasagad ko ng bukas nito. Dito ko titimplahin. Ayan, bubuksan ko muna ng todo yung papuntang shampoo para makahigop siya ng maayos. Ganon din sa tubig. Ayan, pandarin na natin. Nakasaksak na to. Wala pala akong coins dito. Wala akong coins. Ito na lang. Dahil wala tayong coins, sundutin ko na lang dito. Ayan, andar na siya mga ka-DIY. Wala pang bula doon dahil wala pang sabon. Kaya nag-prime pa siya, kaya wala pang bula doon.
Nag-apply pa lang. Ayan. Ayan na, bumula na dahil nakahigop na ngayon. Sasara natin konti. Ayan, para hindi matakaw sa sabon. Ayan, nakasara konti. Sasara natin konti. Dito lang yung timpla niya mga ka-DIY para hindi naman masyadong malakas sa sabon. Ayan yung bula niya, oh. Ayan yung bula niya. Ayan, ganun yung bula niya mga ka-DIY. Ganun lang. Dito yung timpla sa ano, kung gusto mong titimplahin natin, dito yung timpla niya mga ka-DIY sa sabon. Ayan yung tubig. Ayan, medyo mabasa pa nga yung tubig ko, malakas pa sa tubig yan. Pwede rin isara konti. Ayan, nasa pagtitimpla lang yan mga ka-DIY. Ayan, dito lang. Pag sobrang basa yung ano, yung makikita nyo kanyan pag matubig, bumabagsak ka agad yung sabon. Ayan, babawasan natin yung supply ng tubig. Ganun lang yung setup pag ano nyan, pag timpla dito. Ngayon, susubukan ko naman siya ng naka-premix mga ka-DIY. Ito. Naka-premix naman. Yan, may shampoo na at saka ano yan. May shampoo na at saka may shampoo ng halo yan. Tapos ito, papatayin na natin yan. Kita nyo, nakapatay na yan. Nakapatay para hindi humigop na. Hindi ko muna tatanggalin para bumalik yung ano, shampoo. Pero nakapatay yan. Ang bubuksan lang natin yung sa tubig. Isasagad na natin. Yan, sagad. Nakasagad. Tapos dito na tayo magtitimpla naman sa bulb. Sasara muna natin konti ito. Para hindi naman malakas yung higop ng tubig na may sabon. Pero yung hangin, laging ano yan. Kahit laging bukas ng tudo yan. Ayan. Testing natin. Ayan o. Ayan. Ayan, hindi na humihigop yan mga ka-DIY. Bali ito, premix to yung ginagamit natin ngayon. Kung malakas sa shampoo, pwede naman yan sa yan, ganyan lang yan. Yan. So ayun na mga ka-DIY. Hanggang dito na lang tayo sa ano na to. Mahaba-haba na rin yung video ko eh. Ayun lang, madali lang naman timplahin to dito. Yan. Yun na nga, ito yung bagong setup ko na foaming machine. Pwede siyang hiwalay yung tubig at saka sabon. Pwede naman naka-premix yung tubig at saka sabon. Ayan.
Dito lang nagkakatalo sa mga valve yan. Dyan lang i-adjust. Ayan. Okay na to mga ka-DIY.